Isang magandang araw mga kalakatan, mga ka-farmers, mga ka-agri all over the world. Ngayong araw po ay didirektahan po natin sagot sa mga tanong ng kaibigan natin gustong talagang magtanim ng lakatan. Pero bago po natin pag-usapan yan, kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-like naman po, comment, share, and subscribe. At huwag kalimutang i-hit ang ating button bell para ma-notify po kayo sa ating mga bagong upload. Pero may nakikita po tayong mga diferensya sa ibang pananaw po tungkol po dito. Sasagutin ko po kayo kaagad, hindi po kayo pwedeng magtanim ng lakatan kung hindi ko po kayo magtatyaga at hindi po kayo magsisipag. Sandali. Ba't ba nasabi yung ganun? Totoo po yun. Hindi po kayo pwede dito sa pagtatanim ng lakatan. Kahit na sinasabi ko sa inyo palagi na ma-encourage kayo. Pag hindi po kayo magtatyaga at magsisipag po dito sa pagtatanim ng lakatan. Kasi nga po, napakatagal magbunga ng lakatan compare po sa ibang mga farm commodities. So pag kulang po kayo sa tiyaga mga ka-agri, hindi po kayo po pwede dito. Yung tipong mga farmers na gustong pag magtanim lang, mag-relax lang at saka gusto lang mag-harvest lang. Hindi na ibibigay yung lahat ng lakas at lahat ng kayang gawin para mapaganda yung tanim. Tapos na yun lang, hindi po kayo po pwede sa lakatan. Kailangan po magsipag po sa pag-aalaga po dito. Yun po mga ka-agri, hindi mo po makakamit yung gusto mong mangyari. Yung gaya nung iba pong masok sa lakatan farm ng ibang tao, ay napakaganda, ay gusto ko ito, gusto ko rin magtanim. Wag basta-basta dalos po mga ka-agri. Kasi unang-una, pag hindi mo love ang farming, you are a passive farmer. Passive ka lang, dadaan ka lang, hindi ka tatagal. Kasi nga, ito ay nangangailangan ng grabing pagsisikap, grabing pagtatyaga, panalangin, dasal at trust sa Panginoon. Kasi marami pong tawag doon, risk sa pagtatanim ng lakatan. Kaya sinasabi ko sa inyo, pag wala po kayong tiyaga at hindi po kayo masipag, hindi ko po kayo po pwede dito. We will explain that further mga ka-agri. Kasi yun, isipin nyo na lang. Magtatanim ka ngayon, aabutin ka ng halos 1 taon bago mag-harvest. Ang dami mo pong haharapin na challenge mga ka-agri sa pagtatanim ng lakatan. Yung isang na-encourage ko ngayong magtanim si Ma'am Cheryl, ang hirap po siyang na-encourage. Malapit pa ngayon dito sa amin, kabilang farm lang dyan sa kabila. Nahirapan na kami mag-encourage sa kanya kahit na alam namin. Kahit alam niyang tuturuan namin siya. Dahil po kasi sa nakita niyang isang lakatan farm, doon malapit sa bayan talaga namin, na halos 2 taon hindi pa nagbubunga yung lakatan. Kaya napaisip siya, ganyan pala kahirap mag-alaga ng lakatan. Pero nang nakapag-transfer tayo dito sa lupa ng tatay natin, sabi ko, Ma'am Che, hindi ganun yun. Kasi yung nagtanim na nakita mo doon, hindi po siya ganun kasipag, hindi po siya ganun katiyaga. Hindi niya nagawa yung dapat niyang gawin kung bakit ba pinasok niya ang pag-agrikultura, ang pagpa-farming. Ikaw, love mo yung farming. Sabi ko, love mo kasi. Kaya, pasasaan ba't pag nakita mo nang nag-harvest ka na, sasabihin mo sa sarili mo parang kailan lang ganito na ganyan na. Yun po mga ka-agri, na encourage siyang magtanim. Kaya na-i-vlog natin yung kanyang farm, kahit na sabi ko wag mag-start sa maraming puno. Kahit konti lang, i-experience mo muna na masasabi mo sa sarili mo, kaya ko rin pala, napaganda ko rin pala. Ito yung lakatan farm natin, hindi naman ito talaga maganda Tamang-tama lang. Hindi naman kasi tayo gumamit dito ng napakadaming abono na synthetic. Yung habol kasi natin dito, safe food, yun po. Pero pagdating po kasi sa presyohan dito sa amin, iba rin naman dito sa Iloilo compare po dyan sa Mindanao area na medyo mababa yung presyo. So
tapat-tapat lang, tapat na tapat lang, tamang-tama lang, yun po. So again, sinasabi ko sa inyo, hindi po pwede pag hindi po matiyaga at masipag, kasi ang tagal po magbunga. Hindi po gaya ng mga gulay o gaya ng mga leafy vegetables natin. Magagarden ka, tatanim ko ng pichay, mga ka-agri, 1 buwan at kalahati lang mag-harvest ka na. Okay yun. Pag hindi po kayo masyadong matyaga, yun yung itatanim nyo, wag yung lakatan. Wag po kayong magtanim ng lakatan. Pag gusto nyong less yung trabaho, na pag nagtanim kayo, mag-harvest na lang kayo, medyo okay na rin ng konti, magtanim na lang kayo ng mais. Pag nakapaglagay kayo ng abono 2 beses sa mais, pagkatapos yung magtanim, pag okay yung panahon, pag after 3 months and 3 months and a half, mag-harvest ka na. Yun, kahit matutulog ka buong araw, okay yun. Parang ganun yun. Pero sa lakatan po kasi, mga ka-agri, hindi po pwede ganun. Hindi po pwede ganun. Kasi maraming mga risk talaga sa pagtatanim ng lakatan. Ako nga dito kahit minsan, wala naman talaga akong gagawin sa loob ng plantation. Araw-araw po, halos araw-araw po akong nandito. Sine-check, nililibot kung mayroon bang may tama ng banshee top. Yun po talaga hinahanap ko. Yung dahon ba kailangan na i-leaf? Yung damo ba kailangan ng kunin? O baka mayroon ng mga masasamang insekto dyan, may babalutin na bang bunga, ganun. Lahat po, araw-araw po ako nandito. Kailangan ko na bang mag-ground weeding, ganun po. Kung kaya ng katawan, trabaho. Pag hindi kaya, i-check mo lang talaga yung may tama ng sakit. Yun po sa lakatan, i-check mo, kailangan na bang mag-spray ng wood vinegar, kailangan na ba yung ganito, i-check mo. Araw-araw po ako nandito. Araw-araw po, mga ka-agri, kahit na wala akong gagawin buong mag-araw dito, maglilibot at maglilibot po ako dito sa aking lakatan plantation. So ayun po, sinasabi ko sa inyo ulit, pag hindi po kayo matyaga at hindi pa kayo masipag, wala po kayong trust sa Panginoon dito sa lakatan, wag po kayong magtanim ng lakatan. Kasi mayroon talagang na-discourage nito noong nang nagtanim ng lakatan. Malapit lang mag-harvest halos may bunga ng ganito na alanganin sa harvest, dinanaan ng bagyo. Yung tinanim ng 800 ka puno, halos 90% tumba lahat. Lahat ng may bunga, tumba lahat, mga ka-agri. Nalugmok. Nako, sabi ko, wag kang mawalan ng pag-asa. Wag kang mawalan ng pag-asa. Sabi ko, may pag-asa pa yan, kahit tumba lahat yan. Kahit na 3 puno, 5 puno na lang makikita mong nakatayo dyan sa 800 ka puno mong tinanim, wag kang mawalan ng pag-asa. Sabi ko sa kanya. Tamang-tama, after 2 weeks lang, po, may pumunta sa kanya, gustong magtanim ng lakatan. Syempre, tumbahan lahat ng puno, pero nakikita niya, ang dami ng suckers, napakaganda ng mga suckers. Nag-order sa kanya 1,000 puno ng lakatan suckers at 40 pesos. Instant siya, 40,000 siya. Sa loob lang ng 3 araw, nakapagbenta siya ng 1,000 puno ng lakatan suckers at 40 pesos. Biglaan yun, 40,000 nabuhayan ng loob. Sabi ko kasi yung produkto natin hindi lang kasi sa bunga, sa paglalakatan, pati yung suckers produkto natin yan. Kaya wag mawalan ng pag-asa. Sabi ko, tirahan mo na lang ng 1, 2 suckers o followers dyan sa punong tumba. Sa ngayon po, nag-uumpisa na pong magbunga ulit yung kanyang lakatan at nakapag-harvest na po siya. Ngayon, pangiti-ngiti siya. Akala niya kasi talagang wala na. Tapos na yung paghihirap niya, wala na pag-asa sa paglalakatan niya. Pero ngayon po, masaya siya. Dahil hindi po totally na shipwreck yung kanyang pagtatanim ng kanyang lakatan. Shipwreck talaga, ha. Yun po, dahil umasa siya, nagsipag siya, nagtiyaga siya, naging maganda yung kanyang lakatan, maging malinis. So, naging productive po talaga, mga ka-agri. So, again, sana po yung ating storya ngayon to discourage and to encourage po ito. Dalawa po ito. Pag hindi po kayo matyaga, hindi po kayo masipag, hindi po kayo madasalin dito sa pag-agrikultura, wag po kayong magtanim ng lakatan. Dini-discourage ko po kayo. Hindi po ito po pwede sa iyo pag ganyan yung attitude mo. Pero pag masipag ka, matyaga ka, ini-encourage kita, may pera po sa pagtatanim ng lakatan talaga, mga ka-agri. May pera po talaga. Ini-insure ko po kayo. Nadaanan na po natin yan. Ang dami na pong testing and risk na nadaanan natin sa pagtatanim ng lakatan.
naging matagumpay po tayo sa awa ng Panginoon. Yun po, by the grace of God. Ito na po ngayon yung ating bagong taniman ng lakatan. When compare po sa dati-dating taniman, napakaliit lang po nito. 800 kapuno pa lang po dito hanggang din sa last nating expansion. Dati po tayo nakapagtanim ng more than 3 hectares. Bawat hectares po nakapagpatatanim po tayo ng 2,500 to 2,700 kapuno po bawat hektarya. So, naging matagumpay tayo noon. Alam ko ngayon, pwede na rin tayong maging tagumpay uli dahil sa awa at grasya lang talaga ng Panginoon. So hanggang dito na lang. Maraming salamat. God bless us all. Mabuhay ka magsasakang Pilipino.